Hukom, maaari ba akong magpakita ng isang bagay na hindi alam ng aking ama na mayroon ako? Ang boses ng aking apo na si Liam ay pumutol sa tensyonadong katahimikan ng korte. Siya ay 9 gulang pa lamang, ngunit ang kanyang nakataas na kamay ay nanginginig sa isang determinasyon na hindi ko kailanman nakita sa isang napakaliit na bata. Tiningnan siya ng hukom ng may pag-usisa, pagkatapos ay si Michael, ang aking anak, na agad na namutla. Si Victoria, ang aking manugang, ay natsensyon sa kanyang upuan. Wala akong naintindihan. Alam ko lang na gumuho ang aking mundo ng araw na iyon. Nang araw na iyon ay nawala ko ang aking anak. Ngunit nahanap ko rin ang aking sarili. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung paano ako napunta rito. Kung paano isang ina na nagbigay ng lahat ang napunta sa pagkakademanda ng kanyang sariling anak upang kunin ang nag-iisang lugar na mayroon ako sa mundo. Ang aking bahay, ang aking tahanan, ang kanlungan na itinayo ko sa mga luha, pawis at sakripisyo. Nagsimula ang lahat 3 buwan bago iyon sa isang hapon na tila ordinaryo. Nasa kusina ako, nagluluto ng chocolate cake na mahal ni Liam. Amoy vanilya at cinnamon ang bahay. Dahan-dahang gumagalaw ang puting kortina sa simoy ng Oktubre. Naririnig ko ang aking apo na naglalaro sa bakuran. Ang kanyang tawanan ay pumupuno sa bawat sulok ng tahanan na mahal ko. Dumating si Michael kasama si Victoria ng mas maaga kaysa karaniwan. Karaniwan silang dumarating tuwing linggo para sa tanghalian ng pamilya, ngunit ang araw na iyon ay Biyernes. Isang bagay sa kanilang mga mukha ang nagpadaloy ng lamig sa aking gulugod. Hindi ako binati ni Victoria. Iniwasan ni Michael ang aking tingin. Nanay, kailangan nating mag-usap, sabi ng aking anak sa boses na hindi ko nakikilala. Malamig, malayo, na parang kinakausap niya ang isang estranghero. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa aking apron at inanyayahan silang umupo. Tumakbo si Liam upang yakapin ako, ngunit bigla siyang hinila ni Victoria sa braso. Pumasok ka sa iyong silid, utos niya. Tiningnan ako ng aking apo, nalito, bago sumunod. Mayroong mali. Umupo kami sa sala, ang parehong sala kung saan ginawa ni Michael ang kanyang unang hakbang, kung saan ipinagdiwang namin ang bawat Pasko, matapos mamatay ang kanyang ama. Kung saan nanatili ako ng maraming gabi na nagtatahi ng mga damit para sa ibang babae, para lang mabayaran ang kanyang edukasyon sa kolehiyo. Nanay, pinag-iisipan namin ni Victoria, nagsimula si Michael nang hindi tumitingin sa aking mata. Kailangan namin ang aming espasyo. Kami ay isang pamilya na ngayon at napakalaki ng bahay na ito. Masyadong malaki para sa iyo mag-isa. Nanatili akong tahimik. Hindi ko naintindihan kung saan patungo ang pag-uusap na ito. Nagsalita si Victoria, na may ngiti sa kanyang mukha na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang ibig sabihin ni Michael, Eleanor, ay sa tingin namin ay mas mabuti para sa lahat kung maghanap ka ng mas maliit na lugar. Isang apartment, marahil? Isang bagay na mas angkop sa iyong edad. May mga hagdan dito. Mapanganib para sa isang matandang babae. Isang matandang babae. Ako ay 65 taong gulang, hindi 70. Umaakyat ako sa mga hagdan na iyon araw-araw nang walang problema. Ang parehong hagdan na nilinis ko sa loob ng 40 taon. Hindi ko maintindihan na gawa kong sabihin. Ito ang aking bahay. Bakit ko kailangang umalis? Sa wakas ay tumingin sa akin si Michael. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na nagpadaloy ng lamig sa aking dugo. Determinasyon. Dahil mas kailangan namin ito kaysa sa iyo, nanay. Lumalaki na si Liam. Kailangan niya ang kanyang sariling espasyo. Gusto ni Victoria na mag-renovate, gumawa ng mga pagbabago. At ikaw, maaari kang manirahan kahit saan. Kahit saan. Pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko para sa kanya. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin, sabi ko, nanginginig ang aking boses. Binili namin ito ng iyong ama 40 taon na ang nakakaraan. Pinalaki ka namin dito. Narito ang kanyang alaala. Suminghal si Victoria ng may paghamak. Hindi nababayaran ng mga alaala ang mga bills, Eleanor. Ang ari-arian na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 2,500,000 piso.
Aksaya lang na ikaw ang nakatira dito mag-isa, nakakapit sa nakaraan. Si Michael ang iyong bugtong na anak. Natural lang na ang bahay na ito ay mapupunta sa kanya. Mapupunta ito sa kanya kapag namatay ako, sagot ko ng may katatagan na hindi ko alam na taglay ko. Habang ako ay buhay, ito ang aking bahay. Tumigas ang mukha ni Victoria. Kinuyom ni Michael ang kanyang mga kamao. May isang mahaba at mabigat na katahimikan. Kung gayon ay wala ka ng ibang pagpipilian, sabi ng aking anak, tumayo. Mula sa kanyang briefcase, kinuha niya ang ilang papeles na ibinagsak niya sa coffee table. Ito ay mga legal na papeles. Ay demanda ka namin upang lisanin ang ari-arian. Sinasabi ng aming abogado na may karapatan kaming angkinin ang bahay dahil hindi mo ito maayos na mapapanatili. Ito ay isang usapin ng kapakanan ng pamilya. Hindi ako makahinga. Tila lumiliit ang mga dingding sa akin. Ang aking anak, ang sarili kong anak ay nagtataboy sa akin palabas ng aking bahay. Michael, please, pagmamakaawa ko. Huwag mong gawin ito. Maaari tayong mag-usap. Maaari tayong humanap ng ibang solusyon. Umiling siya. Napagdesisyonan na, nanay. May 30 araw ka upang humanap ng abogado o tanggapin ang settlement. Maaari ka naming bigyan ng 200,000 piso upang umupa ng isang bagay. Higit pa iyan sa pagiging bukas palad. 200,000 piso para sa bahay na nagkakahalaga ng mahigit 2,500,000 piso. Para sa tahanan kung saan ko itinayo ang buong buhay ko. Nasa pinto na si Victoria. Hindi ito personal, Eleanor, common sense lang. Panahon na para isipin mo ang iyong kinabukasan. Isang nursing home, marahil. Mayroong ilang napakabuti sa lugar. Isang nursing home. Ako ay 65 taong gulang at nasa perpektong kalusugan. Nagtatrabaho pa rin ako bilang mananahi, nag-aalaga pa rin ng aking hardin, nagluluto pa rin para sa aking apo. Tinalikuran ako ni Michael at naglakad patungo sa labasan. Bago umalis, huminto siya sandali. Pasensya na, nanay, pero tama si Victoria. Panahon na para magkanya-kanya tayo. Sumara ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa sala na puno ng mga alaala. Sa mga dingding ay ang mga larawan ni Michael mula noong sanggol pa siya. Ang kanyang graduation sa kolehiyo, ang kanyang kasal. Sa bawat isa sa mga litratong iyon, naroon ako, nakangiti, proud sa aking anak. Naramdaman mo na ba na parang bumagsak ang lupa sa ilalim mo? Na ang lahat ng pinaniniwalaan mo sa loob ng maraming taon ay gumuho sa loob ng ilang segundo? Sabihin sa akin sa mga komento kung may nagmamahal ka na nagtaksil sa iyo ng ganyan. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Umupo ako sa kusina na nakatingin sa mga dingding na ako mismo ang nagpinta, ang mga kasangkapan na binili ko ng mailabis na pagsisikap. Bawat sulok ng bahay na iyon ay may kwento. Bawat bagay ay may alaala ng aking asawa, ng aking buhay, ng aking sakripisyo. Naalala ko nang bilhin namin ang bahay na ito. Nagtrabaho ang aking asawa sa konstruksyon at nagtatahi ako ng mga wedding dress. Nag-ipon kami sa loob ng 5 taon para lang mabayaran ang down payment. 2,000 piso sa isang buwan sa loob ng 30 taon. Hindi namin kailanman nalaktawan ang isang pagbabayad. Hindi kahit nang magkasakit ang aking asawa at nalulunod kami sa mga bayarin sa ospital. Nang mamatay ang aking asawa 3 taon na ang nakakaraan, inakala kong hindi ko na kaya. Siya ang lahat sa akin, ang aking partner, ang aking matalik na kaibigan, ang ama ng aking anak. Natalo kami sa laban sa cancer pagkatapos ng 2 taong pakikipaglaban. Ang mga treatment ay nagkakahalaga ng mahigit 500,000 piso. Ibinenta namin ang kotse, ang mga alahas, lahat ng mahalaga na mayroon kami. Ngunit hindi namin kailanman ginalaw ang bahay. Ito lang ang natitira sa amin, ang nag-iisang pamana na maibibigay namin kay Michael. Namatay ang aking asawa sa kwarto sa itaas. Sa kanyang mga huling araw, pinapangako niya sa akin na hindi ko kailanman ibebenta ang bahay na ito. Ito ang pamana ng ating pamilya, sabi niya sa mahinang boses. Narito ang ating kasaysayan, Eleanor, protektado para kay Michael, para kay Liam, para sa atin. Ipinangako ko sa kanya.
Sumumpa ako sa kanya na ang bahay na ito ay laging magiging tahanan namin. At ngayon, ang sarili kong anak ang nagtataboy sa akin palabas nito. Ang sumunod na mga araw ay isang bangungot. Bawat umaga ay gumigising ako, umaasa na masamang panaginip lang ang lahat. Ngunit naroon pa rin ang mga legal na papeles sa coffee table, nagpapaalala sa akin ng malupit na realidad. Dinemanda ako ng aking anak. Ang aking bugtong na anak ay gustong kunin ang aking bahay. Tinawagan ko si Margaret, ang aking matalik na kaibigan sa loob ng 30 taon. Siya lang ang tao na kaya kong kausapin. Dumating siya ng hapong iyon na may dermos ng tsaa at ang mainit na yakap na labis kong kailangan. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Margaret, umupo sa tabi ko. Si Michael ay laging napakabait. Anong nangyari sa kanya? Si Victoria, sagot ko ng may pait. Binago niya ang lahat. Simula nang magpakasal sila 5 taon na ang nakakaraan, ibang tao na si Michael. Tumango si Margaret. Napansin din niya iyon. Sa mga family gathering, laging nagkokomento si Victoria tungkol sa aking bahay, na luma na ang mga kortina, na luma na ang mga kasangkapan, na hindi nakagaya ng dati ang kapitbahayan. Maliliit na komento na sinubukan kong baliwalain, ngunit ngayon ay may kahulugan. Gusto niyang ibenta ang bahay, sabi ko kay Margaret. Inalok ako ni Michael ng 200,000 piso. Ang ari-arian na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 2,500,000 piso. Namutla si Margaret. Pag nanakaw iyan, Eleanor. Hindi mo maaaring tanggapin yan. Kailangan mo ng abogado. Ngunit wala akong pera para sa abogado. Halos umabot sa 80,000 piso ang aking ipon. Nabubuhay ako sa aking pensyon at sa mga trabaho sa pananahi na kaya ko pa rin makuha. Hindi iyon marami, ngunit sapat para mabuhay ako ng may dignidad. Hindi ko alam kung anong gagawin, aming sabi. Hindi ko kaya lumaban sa sarili kong anak. Hinawakan ni Margaret ang aking mga kamay. Eleanor, lumalaban siya sa iyo. Ipinagtatanggol mo lang ang iyong sarili. Ito ang iyong bahay, ang iyong buhay. Hindi ka maaaring sumuko ng ganito. Tama siya, ngunit ang aking puso ay durog-durog sa libu-libong piraso. Nang linggong iyon, hindi ako binisita ni Michael. Hindi rin siya tumawag. Parang nawala na ako sa kanya. Ngunit dumating si Liam. Ang aking apo ay sumulpot isang hapon ng Miyerkules, mag-isa, na may daladalang backpack ng paaralan. Lola, sabi niya, niyakap ako ng mahigpit. Totoo ba na gusto ni tatay na umalis ka? Lumuhod ako sa kanyang antas. Ang kanyang kayumanggi na mga mata, na labis na kahawig ng aking asawa, ay puno ng luha. Aking mahal, totoo iyan. Pero bakit? Ito ang iyong bahay. Ito ang lugar kung nasaan ka palagi. Minsan ang mga matatanda ay gumagawa ng mahihirap na desisyon, sabi ko, sinisikap ng umiti. Sa tingin ng tatay mo, ito ang pinakamabuti. Umiling si Liam. Sabi ni nanay, masyado nang luma at pangit ang bahay na ito. Sabi niya, gusto niya itong ibenta at bumili ng modernong kondo sa downtown. Sabi niya, makasarili ka dahil ayaw mong umalis. Bawat salita ay isang direktang saksak sa dibdib. Ganoon magsalita si Victoria tungkol sa akin sa harap ng aking apo. Tinawag niya akong makasarili. Sabi niya pangit ang aking bahay. Ano sa tingin mo, Liam? Tanong ko sa kanya. Niyakap niya ako ng mas mahigpit. Sa tingin ko, ito ang pinakamagandang bahay sa mundo. Mabango dito. Ginagawa mo ako ng cookies dito. Sinusubukan mo ako ng mga kwento tungkol kay Lolo dito. Ayoko mong umalis, Lola, umiyak ako. Hindi ko na mapigilan. Ang aking apo, isang 9 na taong gulang na bata, ay nagpakita ng mas maraming pagmamahal at katapatan kaysa sa aking sariling anak. Mangako ka sa akin ng isang bagay, Liam, sabi ko, pinupunasan ang aking mga luha. Ano man ang mangyari, tandaan mo na laging mahal ka ng iyong lola, at na ang bahay na ito ay laging tahanan na puno ng pagmamahal. Nangangako ka ba sa akin? Tumango siya. Nangangako ako, Lola. Nang dumating si Victoria upang sunduin siya 1 oras pagkatapos, hindi man lang siya lumabas ng kotse.
Humorn siya ng walang pasensya. Huling yakap si Liam sa akin at tumakbo patungo sa kotse. Nakita ko kung paano siya sinigawan ni Victoria pagpasok pa lang. Yumuko ang aking apo, nahihiya. Nang gabing iyon, gumawa ako ng desisyon. Hindi ako susuko. Hindi ko sila hahayaan na kunin ang nag-iisang bagay na natitira sa akin. Tama si Margaret. Kailangan kong lumaban. Kinabukasan, pumunta ako para maghanap ng legal na tulong. Pumasok ako sa 3 law office. Sa unang 2, humingi sila ng retainers na 50,000 piso. Wala akong ganoong pera. Sa pangatlo, isang matandang abogado na nagngangalang Patrick ang nakinig sa akin ng maingat. L.S. Fagundes, sabi niya pagkatapos tingnan ang mga papeles. Ito ay hindi karaniwan. Wala kayong legal na batayan ang inyong anak upang paalisin ka. Ang bahay ay nakapangalan sa iyo. Binabayaran mo ang mga buwis. Walang dahilan kung bakit mag-uutos ang isang hukom ng iyong pagpapaalis. Kung gayon, bakit nila sinusubukan? Tanong ko nang nalito. Nagbuntong hininga si Patrick. Dahil umaasa sila na matatakot ka at tatanggapin mo ang settlement. 200,000 piso ay maliit na halaga para sa isang ari-arian na may ganoong halaga. Sinasakay nila ang pag-asa na hindi mo gustong harapin ang iyong anak sa korte. Ayoko, aming sabi. Pero ayoko ring mawala ang aking bahay. Kung gayon, kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili, matatag na sabi ni Patrick. Kaya kong tulungan ka. At hindi ako maniningil sa iyo ng maaga. Alam ko ang mga kaso na tulad nito. Alam ko kung ano ang hitsura ng manipulasyon sa pamilya. Tinanggap ko. Wala akong ibang pagpipilian. Ang sumunod na mga linggo ay impyerno. Nag-hire si Michael ng mamahaling abogado na nagsampa ng mga dokumento na nag-aakusa na hindi ko maayos na mapapanatili ang ari-arian, na ang bahay ay nasa masamang kalagayan, na nagdudulot ito ng panganib, na wala akong resources para sa kinakailangang pag-aayos. Puro kasinungalingan iyon. Ang aking bahay ay nasa perpektong kondisyon. Ang bagong bubong na inilagay namin 2 taon na ang nakakaraan, ang pag-aayos ng tubo. Ang na-update na electrical wiring, lahat ay dokumentado, lahat ay nabayaran. Ngunit mayroon silang mga larawan. Mga larawan na nagpapakita ng tulo sa kisam. Mga larawan ng dingding na may halumigmig. Mga larawan ng maluwag na saksakan. Inabot ako ng ilang araw upang mapagtanto na ang mga larawan na iyon ay luma, mula 3 taon na ang nakakaraan. Bago ang pag-aayos, inipon sila ni Michael at ngayon ay ginagamit niya laban sa akin. Ang sarili kong anak ay nagsisinungaling upang kunin ang aking bahay. Nagsumite si Patrick ng mga resibo para sa lahat ng pag-aayos. Ang mga sertipiko mula sa mga electrician at plumber, kasalukuyang mga larawan na nagpapakita ng mahusay na kondisyon ng ari-arian. Matatalo sila, sigurado niyang sabi sa akin. Wala silang kaso. Ngunit mayroon na akong nawala na mas mahalaga kaysa sa bahay. Nawala ko ang aking anak. Ang pagdinig ay nakatakda para sa isang Martes sa Nobyembre, 3 buwan matapos ibigay sa akin ni Michael ang mga papeles na iyon. 3 buwan na hindi ko siya kinausap. 3 buwan na umiiyak gabi-gabi. 3 buwan na nagtataka kung saan ako nabigo bilang isang ina. Ang gabi bago ang pagdinig, hindi ako makapikit. Nakahiga akong gising na nakatingin sa kisam ng aking kwarto, ang parehong kwarto kung saan natutulog ang aking asawa sa tabi ko sa loob ng maraming taon. Nararamdaman ko ang kanyang kawalan higit kailanman. Kung buhay lang siya, walang mangyayari sa lahat ng ito. Hindi kailanman maglalakas loob si Michael na hindi ako respetuhin sa ganitong paraan. Gumising ako bago sumikat ang araw at nagtimpla ng kape. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang tasa. Sa loob ng ilang oras, makikita ko na ang isang hukom na nagtatanggol sa aking karapatang manirahan sa sarili kong bahay. Laban sa aking sariling anak, dumating si Margaret ng maaga upang samahan ako. Ayos ka lang, sabi niya habang tinutulungan ako sa pagpili ng isusuot. Pumili kami ng simpleng kulay abo na barot saya, walang masyadong porma.
Sinabi sa akin ni Patrick na mahalagang magpakita ng magandang impresyon upang ipakita na ako ay isang marangal, masipag at matalinong babae. Dumating kami sa courthouse 1 oras ng maaga. Naroon na si Patrick, nagbabasa ng mga dokumento. Handa ka na? Tanong niya sa akin. Tumango ako, bagaman sa loob ay nadudurog ako. Dumating si Michael 15 minuto pagkatapos kasama si Victoria. Nakasuot siya ng eleganteng barutsaya na marahil ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso. Suot ng aking anak ang barutsaya na ibinigay ko sa kanya bilang regalo. Mas masakit ang kabalintunaan na iyon kaysa sa inaasahan ko. Hindi man lang sila tumingin sa akin nang pumasok sila. Dumaan sila sa akin na parang invisible ako. Ngunit pagkatapos ay nakita ko si Liam. Ang aking apo ay kasama nila, hawak ang kamay ng kanyang ama. Nang magtagpo ang aming mga mata, napuno ng luha ang kanya. Sinubukan niyang kumawala upang tumakbo sa akin, ngunit mahigpit siyang hinila ni Victoria. Manatili ka, hissed niya sa kanya. Bakit nila dinala ang bata? Tanong ko kay Patrick ng mahina. Sumimangot siya. Estratehiya. Gusto nilang ipakita na sila ay isang nagkakaisang pamilya na nangangailangan ng espasyo. Ginagamit nila ang bata upang lumikha ng simpatya. Naramdaman kong masama ang aking pakiramdam. Ginagamit nila ang aking apo bilang piyesa sa kanilang malupit na laro. Malamig at tahimik ang korte. Umupo kami sa magkabilang panig, ako kasama si Patrick at Margaret. Ang tatlo sa kabilang panig kasama ang kanilang abogado, isang seryosong lalaki na nagngangalang Gregory. Sa pagitan namin ay isang malalim na bangin na hindi pa naroon noon. Pumasok ang hukom at tumayo kaming lahat. Siya ay isang lalaki na nasa edad 50, may seryoso ngunit hindi masungit na ekspresyon. Umupo siya at nagsimulang suriin ang kaso. Okay, sabi niya, inayos ang kanyang salamin. Mayroon tayong kaso ng pagpapaalis na isinampa ni A. Bryce, Michael Fagundes, laban sa kanyang ina, Dimres Eleanor Fagundes. Magpapatuloy tayo sa pagdinig ng mga argumento mula sa magkabilang panig. Gregory, maaari kang magsimula. Tumayo ang abogado ni Michael na may kumpiyansang ngiti. Sa loob ng 20 minuto, pinag-usapan niya kung paano ako isang matandang babae na nakatira ng mag-isa sa isang napakalaking bahay, na wala akong resources upang mapanatili ito, na ako ay isang panganib sa aking sarili, na ang aking anak, dahil sa pagmamahal sa magulang, ay gusto lang ang pinakamabuti para sa akin. Handa ang aking kliyente na mag-alok sa kanyang ina ng mapagbigay na halaga na 250,000 piso upang makahanap siya ng mas angkop na lugar, sabi ni Gregory. Itinaas nila ang alok ng 50,000 piso na parang ginawa itong mas hindi nakakainsulto. Bukod pa rito, patuloy ng abogado, walang matatag na kita si N.F. Fagundes. Nabubuhay siya sa isang minimal na pensyon at sporadic na trabaho sa pananahi. Paano niya masisiguro ang pagpapanatili ng isang ari-arian na may ganoong kalaki? Ito ay irresponsible. Ipinakita niya ang mga lumang larawan bilang ebidensya, mga larawan na napatunayan na ni Patrick na mula pa sa mga taon na ang nakakaraan. Ngunit ipinakita ng abogado ang mga ito ng may dramatikong forma, na parang ang mga ito ay hindi matatawarang patunay ng aking kapabayaan. Nang turn na ni Patrick, tumayo siya ng kalmado. Iyong kamahalan. Hindi ito kaso ng kapakanan ng pamilya. Ito ay pagtatangka sa pag-agaw. Si Iki Fagundes ang karapat-dapat na may-ari ng ari-arian na ito. Binili niya ito kasama ang kanyang yumaong asawa 40 taon na ang nakakaraan. Binayaran niya ang kanyang mga buwis ng relihiyoso. Nasa mahusay na kondisyon ang bahay tulad ng ipinapakita ng mga sertipiko ng pag-aayos na ito. Ipinakita ni Patrick ang lahat ng dokumento. Resibo, kasalukuyang litrato, sertipiko ng inspeksyon. Lahat ay nagpapatunay na ang aking bahay ay nasa perpektong kondisyon. Bukod pa rito, patuloy ni Patrick, si N.F. Fagundes ay 65 taong gulang, hindi 70. Lubos siyang may kakayahang mabuhay ng nakapag-iisa. Nagtatrabaho siya, inaalagaan niya ang kanyang tahanan, at mayroon siyang aktibong buhay. Walang legal na dahilan upang paalisin siya mula sa kanyang sariling ari-arian.
Nakinig ng maingat ang hukom. Pagkatapos ay kinausap niya si Michael. Fagundes, maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung bakit mo dinidemanda ang iyong ina para sa isang ari-arian na legal na sa kanya? Tumayo si Michael. Sandali, nakita ko ang pagdududa sa kanyang mukha. Ngunit pinisil ni Victoria ang kanyang braso at nawala ang pagdududa na iyon. Iyong kamahalan, nagsimula ang aking anak sa matatag na boses. Mahal ko ang aking ina. Ang gusto ko lang ay ang kanyang kapakanan. Masyado nang malaki ang bahay na iyon para sa kanya. Mapanganib ang mga hagdan. Mahal ang pagpapanatili. Matigas ang ulo niya at ayaw tumanggap ng tulong. Ngunit bilang kanyang anak, responsibilidad kong alagaan siya. Ang alok na pinansyal ay para makapamuhay siya ng komportable sa isang mas angkop na lugar. Bawat salita ay kasinungalingan na binalutan ng diumano'y pag-aalala. Kilala ko ang aking anak. Alam ko kung kailan siya nagsisinungaling. At sa sandaling iyon, nagsisinungaling siya sa bawat paghinga. At ano ang plano mong gawin sa ari-arian kung sumasang-ayon ang iyong ina sa pagpapaalis? Tanong ng hukom. Nag-atubili si Michael. Sumandal si Victoria at bumulong ng isang bagay sa kanya. Maninirahan kami doon kasama ang aking pamilya, iyong kamahalan, upang lumaki ang aking anak sa isang mas mahusay na kapaligiran. Nagtala ang hukom. Naiintindihan ko. Fagundes, gusto mo bang sabihin ang anuman? Kinawayan ako ni Patrick upang tumayo. Nanginginig ang aking mga binti, ngunit nanatili akong matatag. Iyong kamahalan. Ang bahay na iyon ang lahat ng mayroon ako. Itinayo namin ito ng aking asawa ng may sakripisyo. Namatay siya 3 taon na ang nakakaraan at pinapangako niya sa akin na hindi ko ito kailanman ibebenta. Ito ang nag-iisang lugar kung saan ko nararamdaman ang kanyang presensya. Ito ang aking tahanan. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto ng aking anak na kunin ito sa akin. Nabali ang aking boses sa huli. Bumuhos ang luha sa aking mga pisngi at hindi ko ito mapigilan. Hindi ito arte. Ito ay tunay, hilaw, nakakawasak na sakit. Nakita kong lumihis ng tingin si Michael. Si Victoria naman, pinanood ako ng may ganap na lamig. Walang bakas ng pagmamalasakit sa kanyang mga mata. Nagbuntong hininga ang hukom. Fagundes, naiintindihan ko ang iyong emosyonal na sitwasyon, ngunit kailangan kong ibatay ang aking desisyon sa legal na katotohanan. Ang ari-arian ay nakapangalan sa iyo. Walang ebidensya na hindi mo ito kayang mapanatili. Walang legal na dahilan upang mag-utos ng iyong pagpapaalis. Naramdaman ko ang isang kislap ng pag-asa. Gayunpaman, patuloy ng hukom, naiintindihan ko rin ang pag-aalala ng isang anak para sa kanyang ina. Bibigyan ko kayo ng 30 araw upang makamit ang isang kasunduan sa pamilya. Kung walang resolusyon sa panahong iyon, babalik tayo sa korte na ito at maglalabas ako ng huling desisyon. Ngunit babalaan ko kayo, sagrado ang mga ugnayan ng pamilya. Dapat ninyong kayang lutasin ito nang walang pangangailangan sa isang hukom. 30 araw pa ng paghihirap, 30 araw pa ng kawalang katiyakan. Mayroon pa, iyong kamahalan, sabi ni Gregory, tumayo. Mayroon kaming saksi na makapagpapatunay sa kalagayan ng ari-arian at sa kakayahan ni Fagundes na mapanatili ito. Isang saksi. Sino? Tinawag ni Gregory ang isang naghihintay sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok si Susan, ang aking kapitbahay. Ang babaeng nakasama ko sa kape sa loob ng 20 taon, ang tila laging mabait at mapagkakatiwalaan. Iniwasan ni Susan ang aking tingin habang naglakad siya patungo sa stand. Nanumpa si Susan na magsasabi ng totoo na hawak ang kanyang kamay sa Biblia. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ang aking kapitbahay, ang babaeng nakasama ko sa maraming hapon ng kape, maraming pag-uusap tungkol sa aming mga anak, aming mga apo, ang babaeng laging nakangiti sa akin sa ibabaw ng bakod ng hardin. Susan, nagsimula si Gregory sa isang magiliw na tono. Nakapamuhay ka sa tabi ni Fagundes sa loob ng 20 taon. Tama. Tama iyan, sagot niya sa mahinang boses, nang hindi tumitingin sa akin.
Maaari mo ba kaming sabihin kung ano ang iyong napansin tungkol sa kalagayan ng ari-arian at sa kakayahan ni A.A. Fagundes na mapanatili ito? Huminga si Susan ng malalim. Well, si Eleanor ay isang mabuting babae, ngunit napansin ko na nitong mga nakaraang araw ay nahihirapan siya. Nakita ko ang mga tulo sa bubong. Hindi na inaalagaan ang bakuran. Minsan nakakalimutan niyang patayin ang mga ilaw. Minsan nakita ko siyang nalilito sa kalye. Bawat salita ay kasinungalingan, isang saksak diretso sa puso. Ang aking bakuran ay malinis. Hindi pa ako kailanman nalito. Ang mga tulo ay naayos 2 taon na ang nakakaraan. Bakit mo sa tingin mo nagsisinungaling siya? Bulong ko kay Patrick. Pinisil niya ang kanyang mga labi. Pera, malamang binayaran siya. Nagtatanong pa ang hukom kay Susan ng ilang tanong. Patuloy siyang naghabi ng mga kasinungalingan na may nakakakumbinsi na boses. Nang matapos siya, bumaba siya mula sa stand nang hindi tumitingin sa akin. Umiti sa kanya si Victoria. Tumango si Michael. Pagkatapos ay naintindihan ko ang lahat. Binili nila siya. Pinag-cross-examine ni Patrick si Susan, itinuro ang mga hindi pagkakapare-pareho sa kanyang testimonya. Kailan eksakto mo nakita ang mga tulo? Sa anong petsa mo ako nakita na nalilito? Hindi makapagbigay ng tiyak na sagot si Susan. Maraming beses siyang nagkasalungatan. Nagtala ang hukom. Mayroon pa ba? Tanong ng hukom, nakatingin sa parehong abogado. Wala, iyong kamahalan, sabay nilang sabi. Malapit nang ibaba ng hukom ang kanyang gavel nang biglang pumutol ang isang maliit na boses sa katahimikan. Hukom, maaari ba akong magpakita ng isang bagay na hindi alam ng aking ama na mayroon ako? Lahat kami ay lumingon. Nakatayo si Liam, nakasukbit ang kanyang backpack at nakataas ang kanyang kamay. Nanginginig siya, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Liam, umupo ka, his ni Victoria, sinisikap na hilahin siya pabalik. Hindi nanay, sabi ng aking apo sa matatag na boses. Kailangan kong gawin ito. Tiningnan siya ni Michael nang nalito. Anong ginagawa mo? Pinanood ng hukom ang eksena ng may interes. Binata, ilang taon ka na? Siyam, sir. Iyong kamahalan, magalang na sagot ni Liam. At ano ang gusto mong ipakita? Kinuha ni Liam ang kanyang tablet mula sa kanyang backpack. Mayroon akong mga video. Mga video na ni-record ko nang hindi nila alam. Namutla si Victoria na parang papel. Tumalon si Michael sa kanyang mga paa. Anong mga video? Liam, itabi mo iyan ngayon. Ngunit itinaas ng hukom ang kanyang kamay. Enrique Fagundes, umupo ka. Gusto kong makita kung ano ang mayroon ang bata. Naglakad si Liam sa harap ng silid kasama ang kanyang tablet. Sinubukan ni Victoria na pigilan siya, ngunit pinigilan siya ng bailiff. Iniabot ng aking apo ang device sa hukom na nanginginig ang mga kamay. Mayroong ilang video, iyong kamahalan. Ni-record ko ang mga ito dahil alam kong mali ang ginagawa nila. Tinuruan ako ni Lola na mali ang pagsisinungaling at nagsisinungaling sila. Ikinekonekta ng hukom ang tablet sa monitor ng korte. Lahat kami ay natahimik. Nagsimulang mag-play ang unang video. Nanginginig ang imahe, ni-record mula sa perspektibo ng isang nakatagong bata. Ipinakita nito ang sala ng bahay ni na Michael at Victoria. Gabi na. Mali na ang mga boses. Gaano kaya kalaki ang makukuha natin sa bahay? Tanong ni Victoria. Sabi ng appraiser kaya nating ibenta ito ng 2,600,000 piso. Marahil ay higit pa, sagot ni Michael. Perpekto. Sa halagang iyan, kaya nating bilhin ang kondo sa downtown na ipinakita ko sa iyo, yung 3 tulugan na may tanawin ng syudad. Nagkakahalaga iyan ng 2,200,000. Magkakaroon pa tayo ng 400,000 na natitira para sa mga bagong kasangkapan. At ang nanay ko, bibigyan natin siya ng 250,000 at makakahanap siya ng lugar. Sapat na iyan para umupa siya ng isang bagay sa loob ng ilang taon. Hindi iyan problema natin. Huminto ang tibok ng aking puso.
Nagsimulang bumuhos ang luha ng walang kontrol. Pinag-uusapan nila ang aking bahay, ang aking buhay, na parang ito ay isang transaksyon lang sa negosyo, at si Michael, ang aking anak, ay sumasang-ayon. Pinahinto ng hukom ang video. Mayroon pa ba? Tumango si Liam. Sir. Marami pa. Ipinakita ng pangalawang video si Victoria na nakikipag-usap sa telepono. Susan. Bibigyan kita ng 20,000 piso kung magpapatotoo ka sa korte na si Nel na ang matandang babae. Kailangan mo lang sabihin na nakita mo siyang nalilito, na nasa masamang kalagayan ang bahay. Madali lang, Susan. Binayaran nila siya eksakto tulad ng hinala ni Patrick. Ang pangatlong video ang pinakamasakit. Ipinakita nito si Victoria at Michael sa aking kusina nang wala ako. Kinukuhanan ni Victoria ng litrato ang mga tiyak na sulok, mga anggulo na nagpapalabas na mas masama ang lahat kaysa sa tunay na kalagayan. Kumuha ka ng isa sa saksakan doon, sabi ni Victoria. Mukhang maluwag iyan at isa pa sa mansa sa dingding. Hindi ba ito medyo madumi? Tanong ni Michael. Ito ay estratehiya, honey. Matigas ang ulo ng nanay mo. Hindi siya aalis ng tahimik. Kailangan nating siksikan siya. Siya ang nanay ko, Victoria. At ito ang pagkakataon natin. Gusto mo bang tumira sa rental sa buong buhay mo? Gusto mo bang lumaki si Liam sa maliit na apartment na iyon? Matanda na ang nanay mo. Nabuhat na niya ang kanyang buhay. Ngayon ay turn na natin. Ganap na katahimikan sa korte. Naririnig ko ang aking sariling malalim na paghinga. Nakakunot ang noo ng hukom, malinaw na galit sa nakikita niya. Ilang video ang mayroon sa kabuuan, tanong ng hukom. 12, iyong kamahalan, sagot ni Liam. Nirecord ko ang mga ito sa loob ng huling 2 buwan. Narinig ko si nanay at tatay na nag-uusap kung paano nila paalisin ang aking lola sa kanyang bahay. Alam kong mali iyon, ngunit hindi ko alam kung anong gagawin hanggang ngayon. Nagalit si Victoria. Liam, paano ka naglakas loob? Grounded ka. Ibigay mo sa akin ang tablet na iyan ngayon. Hindi, sabi ng aking apo, nanginginig ang boses ngunit matatag. Hindi ko kayo hahayaang gawin ito kay Lola. Hindi niya ito nararapat. Laging siya'y mabait sa amin. Binibigyan niya kami ng pagkain. Inaalagaan niya kami. Mahal niya kami. At pera lang ang iniisip mo. Nakaipit ang ulo ni Michael sa kanyang mga kamay. Hindi siya makatingin sa sinuman. Pinag-play ng hukom ang 2 video pa. Sa isa, nakikipag-usap si Victoria sa isang tao, tungkol sa pagkuha ng isang agresibong abogado na tatakutin ang matandang babae hanggang sa tanggapin niya ang deal. Sa isa pa, nakita siyang nanunuya sa akin, tinatawag akong ibobong matandang babae na akala niya ay reyna ng mundo. Nang matapos ang mga video, nakakabingi ang katahimikan sa silid. Kinuha ng hukom ang kanyang salamin at dahan-dahang pinunasan ang mga ito. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Sa aking 25 taon bilang hukom, marami akong nakita, ngunit ito ay partikular na kasuklam-suklam. Binalingan niya si Gregory, ang abogado ni Michael. Alam mo ba ito? Mabilis na umiling si Gregory. Hindi, iyong kamahalan, hindi ako ipinagbigay alam ng aking kliyente tungkol sa mga katotohanan ito. Kung gayon ay nilinlang ka ng iyong kliyente, sabi ng hukom. Pagkatapos ay tiningnan niya si Michael. Enrique Fagundes, tumayo ka. Dahan-dahang tumayo si Michael. Namutla siya, talunan. Pumasok ka sa korte na ito na nagkukunwaring nag-aalala ka sa iyong ina. Ngunit ipinapakita ng mga video na ito ang katotohanan. Hindi ka nag-aalala sa kanya. Gusto mong nakawin ang kanyang ari-arian. Ikaw at ang iyong asawa ay nagkonsabahan upang agawin ang nag-iisang tahanan ng isang 65 taong gulang na babae. Binayaran mo ang isang saksi upang magsinungaling sa ilalim ng panunumpa. Gumawa ka ng huwad na ebidensya. Mahigpit na ibinagsak ng hukom ang kanyang gavel. Ang tunog ay umalingaw-ngao sa silid na parang kulog. Ito ay pandaraya, sabwatan at pagmamanipula ng ebidensya.
Maaari akong maghain ng mga kasong kriminal laban sa inyong dalawa. Tumayo si Victoria, galit. Hindi pinayagan ang bata na mag-record. Ilegal ang mga video na iyon. Hindi ito maaaring gamitin bilang ebidensya. Tiningnan siya ng hukom ng may paghamak. Umupo ka, ma'am. Sa estadong ito, maaaring mag-record ang isang menor de edad ng mga pag-uusap sa sarili niyang tahanan ng walang pahintulot. At kahit na ito ay legal na katanungan, ang nilalaman ng mga video na ito ay nagpapakita ng kriminal na intensyon na ako, bilang isang hukom, ay may obligasyon na isaalang-alang. Binalingan niya si Susan na sinisikap na lumubog sa kanyang upuan. Susan, nagkasala ka sa kasalanan ng pagsisinungaling. Nagsinungaling ka sa ilalim ng panunumpa kapalit ng pera. Iyan ay isang seryosong krimen. Mag-uutos ako ng isang buong investigasyon sa iyong testimonya. Nagsimulang umiyak si Susan. Pasensya na. Kailangan ko ng pera. May sakit ang asawa ko. Inalok nila ako ng 20,000 piso. Hindi ko akalaing ganoon kaseryoso. Hindi mo akalaing seryoso ang pagsisinungaling sa korte, tanong ng hukom nang hindi makapaniwala. Bailiff, kunin ang impormasyon niya. Makakatanggap siya ng sumon. Huminga ng malalim ang hukom, sinisikap kontrolin ang kanyang kitang-kitang galit. Pagkatapos ay tiningnan niya ako. Bahagyang lumambot ang kanyang mga mata. Fagundes, labis akong nagmamalasakit na naranasan mo ito. Walang sinuman ang dapat traidorin sa ganitong paraan, lalo na ng sarili nilang pamilya. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako pinayagan ng luha. Mahigpit na pinisil ni Margaret ang aking kamay. Ang aking desisyon ay ang sumusunod, patuloy ng hukom. Ang kaso ng pagpapaalis ay ganap na ibinasura. Si Grace Eleanor Fagundes ay mananatili at patuloy na magiging nag-iisang karapat-dapat na may-ari ng kanyang ari-arian. Walang sinuman ang may karapatang paalisin siya, takutin siya, o pilitin siyang umalis sa kanyang tahanan. Bumuntong hininga si Patrick nang may ginhawa sa tabi ko. Bukod pa rito, tiningnan ng hukom ng matalim si Michael at Victoria. Naglalabas ako ng temporary restraining order. Hindi kayo maaaring lumapit sa ari-arian ni Fagundes o direktang makipag-ugnayan sa kanya sa loob ng 30 araw. Kung gusto niyang makipag-usap sa inyo, ito ay sa kanyang sariling mga tuntunin. Sa wakas ay tumingala si Michael. Sa kanyang mga mata ay may isang bagay na hindi ko pa nakita dati. Kahihiyan. Tunay na kahihiyan. Tungkol sa custody ng menor de edad, tiningnan ng hukom si Liam, na nakatayo pa rin sa tabi ng witness box. Nag-uutos ako ng pagsusuri sa kapaligiran ng pamilya. Hindi dapat malantad ang isang siyam na taong gulang na bata sa antas ng manipulasyon at hindi etikal na pag-ugali. Nag-hysterical si Victoria. Hindi mo maaaring kunin ang aking anak sa akin. Kalokohan ito. Hindi ko kinukuha ang iyong anak, ma'am. Tinitiyak ko lang na siya ay nasa malusog na kapaligiran. Tutukuyin ang pagsusuri kung iyan ang kaso. Sa ngayon, maaaring manatili ang bata sa kanyang lola kung handa siya. Lahat ay tumingin sa akin. Tiningnan ko si Liam. May luha sa mga mata ng aking apo, ngunit may pag-asa rin. Napakamatapang niya, napakamatapang. Sabi ko sa matatag na boses. Kaya niyang manatili sa akin hanggat kailangan. Tumango ang hukom. Mabuti. Tapos na ang korte. Fagundes, Jim Rec Victoria, lubos kong inirerekomenda na kumuha kayo ng magaling na abogado at muling pag-isipan ang inyong mga prioridad sa buhay. Ibinagsak niya ang gavel sa huling pagkakataon. Tapos na ang lahat. Tumakbo sa akin si Liam. Niyakap ko siya ng buong lakas na natitira sa akin. Salamat, aking mahal. Napakamatapang mo. Napakamatapang. Kailangan kong gawin, Lola, umiyak siya sa aking dibdib. Hindi ko sila hahayaang saktan ka pa. Niyakap kami ni Margaret. Nakangiti si Patrick ng may kasiyahan. Nanalo kami, hindi lang ang kaso. Nanalo kami sa katotohanan. Nang lumingon ako, nakita ko si Michael. Nakatayo siya ng walang galaw, nakatingin sa akin.
Lumabas na si Victoria ng korte, ngunit nanatili siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, tiningnan niya ako ng totoo. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na nagwasak sa aking puso. Pagsisisi. Lumapit siya sa akin, ngunit pumagit na si Patrick sa pagitan namin. Nagsisimula na ang restraining order, Jimmy Fagundes. Hindi ka maaaring lumapit sa aking kliyente. Tumango si Michael talunan. Binuksan niya ang kanyang bibig na parang gustong sabihin ang isang bagay, ngunit walang lumabas na tunog. Sa wakas, yumuko siya at lumabas ng korte. Nanatili sa akin si Liam ng gabing iyon at sa susunod pa at sa susunod pa. Maraming beses na sinubukan ni Victoria na tumawag, ngunit mali na ang hukom, hanggang sa magkaroon ng ganap na pagsusuri ng pamilya, mananatili ang aking apo sa aking pangangalaga. Ang unang ilang araw ay mahirap para sa kanya. Namiss niya ang kanyang mga magulang sa kabila ng lahat. Natural lang iyon, ngunit gumaan din ang kanyang pakiramdam. Sa aking bahay, walang sigawan, walang patuloy na tensyon, walang pag-uusap tungkol sa pera at ari-arian at manipulasyon. Lola, tanong niya sa akin isang gabi habang kami ay naghahapunan. Sa tingin mo ba ay galit sa akin si tatay dahil sa ginawa ko? Ibinaba ko ang aking tinidor at tiningnan siya sa mata. Hindi, aking mahal. Hindi ka galit ng tatay mo. Sa tingin ko ay nalilito pa ang tatay mo ngayon. Sa tingin ko ay nagkamali siya ng napakalaki. Ngunit balang araw, kapag kaya na niyang mag-isip ng malinaw, maiintindihan niya na ginawa mo ang tama. Tinawag ako ni nanay na taksil, sabi niya sa mahinang boses. Nagwasak iyon sa aking puso. Hindi ka taksil, Liam. Ipinagtanggol mo ang katotohanan. Ipinagtanggol mo ang isang taong hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Iyan ang gumagawa sa iyo na bayani, hindi taksil. Umiti siya sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Talaga? Talaga? Dahan-dahang lumipas ang mga linggo. Lumabas ang social worker ng ilang beses upang suriin ang aking tahanan, ang aking kakayahang alagaan si Liam, ang kapaligiran na aking ibinibigay. Bawat beses ay umalis siya ng nasisiyahan. Malinis, maayos at puno ng pagmamahal ang aking bahay. Masaya si Liam. Kumakain siya ng maayos, ginagawa ang kanyang takdang aralin, naglalaro sa bakuran. Madalas bumibisita si Margaret. Si Patrick din ay dumadaan paminsan-minsan upang siguraduhin na ang lahat ay ayos. Mag-i-expire ang restraining order sa loob ng 2 linggo, ipinagbigay alam niya sa akin isang araw. Pagkatapos niyan, maaaring subukang makipag-ugnayan sa iyo si Michael. Handa ka na ba doon? Hindi ko alam. Isang bahagi ko ang gustong makita ang aking anak, marinig siyang magsabi na nagsisisi siya, na nabulag siya at na manipulete. Ang isa pang bahagi ko ay masakit pa rin ng labis. Hindi ako sigurado na kaya kong patawarin ang ganoong bagay. Hindi ko alam, aming sabi. Isang hapon, habang ginagawa ni Liam ang kanyang takdang aralin sa mesa sa kusina, nagring ang doorbell. Binuksan ko ang pinto at nakita ang isang babae na hindi ko kilala. Bata siya, marahil ay 35 taong gulang, maayos ang pananamit, ngunit may kinakabahang ekspresyon. Enrique Fagundes, tanong niya ng mahina. Paano ko po kayo matutulungan? Ako po si Gilda, sabi niya. Ako po ang kapatid ni Victoria. Bigla akong natsensyon. Tiningnan ko siya ng nalito. Hindi ko maintindihan. Maaari po ba akong pumasok? Ilang minuto lang po. Kailangan ko po kayong kausapin tungkol sa aking kapatid. Nag-atubili ako, ngunit may isang bagay sa kanyang ekspresyon ang nagpatitiwala sa akin. Pinapasok ko siya. Nasa kwarto si Liam, ginagawa ang kanyang takdang aralin, kaya umupo kami sa sala. Hindi ko alam kung sinabi sa iyo ni Michael, nagsimula ang babae, ngunit matagal na kaming hindi nag-uusap ng kapatid ko. Laging siya'y ambisyosa, obsessed sa pera at status. Kaya nang malaman ko ang ginawa niya sa iyo at kay Michael, hindi ako nagulat. Ngunit naramdaman kong obligadong pumunta. Bakit? Tanong ko. Dahil hindi ito ang unang beses na ginawa ng kapatid ko ang ganito. Nagulat ako. Anong ibig mong sabihin?
Kinuha ni Laura ang isang folder mula sa kanyang bag. Ang aking kapatid ay kasal dati 8 taon na ang nakakaraan sa isang lalaking nagngangalang David. Mayroon siyang ama na biyudo na nakatira sa isang bahay na nagkakahalaga ng halos 3 milyon piso. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Kinumbinsi ng kapatid ko si David na idemanda ang kanyang ama upang makuha ang ari-arian. Ginawa niya ang parehong taktika, nagkunwaring nag-aalala, sinabi na masyado ng matanda ang ama para manirahan mag-isa, gumawa ng ebidensya ng kapabayaan, binayaran ang mga saksi. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. At anong nangyari? Nagpakamatay ang ama ni David, sabi niya sa sirang boses. Hindi niya nakayanan ang pagtataksil mula sa sarili niyang anak. Nag-iwan siya ng note na nagsasabing mas gugustuhin niyang mamatay kaysa mabuhay na alam niyang tinraidor siya ng sarili niyang anak. Nagsimulang bumuhos ang luha sa aking mga pisngi. Maaari sana ako iyon kung wala ako si Patrick, Margaret, Liam. Kung labis ang presyon. Nalaman ni David kalaunan ang ginawa ng kapatid ko, patuloy niya. Agad niyang diniborsyo ito, ngunit nagawa na ang pinsala. Patay na ang kanyang ama. Nahulog si David sa malalim na depresyon. Nawalan siya ng trabaho. Ang huling narinig ko, nakatira siya sa kalye. Wala akong masabi. Ang laki ng kasamaan ng babaeng iyon ay hindi maintindihan. Sinira niya ang isang buong pamilya. Naging sanhi siya ng kamatayan ng isang inosenteng lalaki. At sinubukan niyang gawin din sa akin ang pareho. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Nagawa kong tanungin, nanginginig ang aking boses. Tiningnan ako ni Laura na puno ng guilt. Dahil dapat ay ginawa ko ito ng mas maaga. Nang malaman kong muling nagpakasal ang kapatid ko, dapat ay binalaan ko si Michael. Ngunit matagal na kaming hindi nag-uusap. Hindi ko alam kung paano makikipag-ugnayan sa kanya. At totoo, natakot ako na hindi siya maniniwala sa akin. Binuksan niya ang folder at ipinakita sa akin ang mga dokumento, mga artikulo sa pahayagan tungkol sa pagpapakamatay ng ama ni David, mga papeles ng diborsyo. Mayroon pang ang kopya ng suicide note na iniwan ng lalaki. Nakakapanindig balahibo ang mga salita. Hindi ko na kayang mabuhay na alam kong ibinenta ako ng aking anak para sa pera. Mas gusto kong mamatay ng may dignidad kaysa mabuhay sa kahihiyan na ito. Ipinikit ko ang aking mga mata. Maaari sana iyon ang aking mga salita. Maaari sana iyon ang aking katapusan. Ang kapatid ko ay isang predator, sabi ng babae sa matatag na boses. Naghahanap siya ng mga lalaking may mga magulang na may mahahalagang ari-arian. Pinapakasalan niya sila. Minamanipula niya sila. Ginagawa silang malupit na bersyon ng kanilang sarili. At kapag nakuha na niya ang gusto niya, nawawala siya kasama ang pera. Bakit hindi siya nakulong, tanong ko, galit. Dahil napakatalino niya. Hindi siya kailanman nag-iiwan ng direktang ebidensya ng kanyang paglaho. Laging niya manipulahin ang iba upang gawin ang maruming trabaho, tulad ng ginawa niya kay Michael. Technically, siya ang naghain ng kaso, ang nagbayad sa saksi, ang gumawa ng ebidensya. Tama siya. Si Victoria ang nag-orkestra ng lahat, ngunit si Michael ang nagpatupad ng plano. Dumating ako ngayon, patuloy ng babae. Dahil nabasa ko ang tungkol sa iyong kaso sa lokal na pahayagan. Nakita ko ang pangalan ng kapatid ko. At alam kong kailangan kong gawin ang isang bagay. Hindi ko maaaring hayaan siyang sirain ang isa pang pamilya. Sinira na niya ang isa. Hindi niya maaaring sirain ang isa pa. Pinasalamatan ko siya sa pagdating, sa pagkakaroon ng lakas ng loob na ilantad ang kanyang sariling kapatid. Bago siya umalis, iniwan niya sa akin ang folder na mailahat ng dokumento. Kung kailangan mo ito para sa anumang legal, gamitin mo ito. Magpapatotoo ako kung kinakailangan. Panahon na para bayaran ng kapatid ko ang kanyang ginawa. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Naisip ko si David, ang unang asawa ni Victoria. Naisip ko ang kanyang ama, na mas pinili pang mamatay kaysa mabuhay sa pagtataksil. Naisip ko si Michael, na halos maging parehong uri ng halimaw. Ngunit naisip ko rin si Liam, kung paano isang 9 na taong gulang na bata ang nagligtas sa aming pamilya sa kanyang katapangan.
Kung hindi niya ni-record ang mga video na iyon, kung wala siyang lakas ng loob na ipakita ang mga ito sa korte, marahil ay patay na ako ngayon o nakatira sa kalye o sa isang nursing home, sirang-sira at inabandona. Kinabukasan, tinawagan ko si Patrick. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Nakinig siya ng tahimik at pagkatapos ay sinabi ang isang bagay na nakagulat sa akin. Eleanor, sa tingin ko ay dapat mong kausapin si Michael. Sa tingin ko kailangan niyang malaman ito. Bakit? Tanong ko. Ginawa niya ang kanyang sariling desisyon. Ngunit ginawa niya ito sa ilalim ng matinding manipulasyon mula sa isang sociopath. Ang pag-alam sa buong kwento ay hindi nagpapawalang sala sa kanyang ginawa, ngunit maaari itong makatulong sa kanya na maintindihan kung paano siya napunta sa puntong iyon. At marahil lang. Makakatulong ito sa kanya na patawarin ang kanyang sarili. Hindi ako sigurado. Isang bahagi ko ang nag-isip na nararapat kay Michael na mabuhay sa guilt, ngunit ang isa pang bahagi, ang bahagi na kanyang ina pa rin, alam na tama si Patrick. Pagkalipas ng 2 araw, gamit ang social worker bilang tagapamagitan, hiniling ko kay Michael na pumunta sa aking bahay. Nag-expire na ang restraining order ilang linggo na ang nakakaraan, ngunit hindi niya kailanman sinubukan na lumapit ng walang pahintulot. Ito ang magiging unang pagkakataon na pumasok siya sa aking ari-arian sa loob ng ilang buwan. Dumating siya sa oras na may ekspresyon ng kaba at pag-asa na pinagsama. Nasa paaralan si Liam kaya kaming dalawa lang. Inanyayahan ko siya. Tumayo siya sa sala, hindi komportable, na parang siya ay isang estranghero sa bahay kung saan siya lumaki. Umupo ka, sabi ko, ikinaway ang aking kamay sa sofa. Umupo siya sa gilid, ang kanyang mga kamay ay nasa pagitan ng kanyang mga tuhod. Nanay, salamat sa pagsang-ayon na makita ako. Hindi ko akalain na gagawin mo. May kailangan kang malaman, sabi ko, dumiretso sa punto. Sinabi ko sa kanya ang lahat tungkol sa pagbisita ni Laura, tungkol kay David at sa kanyang ama, tungkol sa pagpapakamatay, tungkol sa pattern ng pag-ugali ng babaeng iyon. Sa bawat salita, mas lalo pang namutla ang mukha ni Michael. Nang matapos ako, bumuhos ang luha sa kanyang mga pisngi. Diyos ko, bulong niya. Halos pinatay kita. Nanay, halos ginawa ko rin sa iyo ang ginawa nila sa lalaking iyon. Pero hindi mo ginawa, matatag kong sabi. At ang pagkakaiba ay mayroon ako si Liam. Mayroon ako si Patrick. Mayroon ako si Margaret. Mayroon ako ang mga taong nagtanggol sa akin. Tinakpan ni Michael ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Napakabobo ko, napakabulag. Sinabi niya sa akin eksakto kung ano ang gusto kong marinig, na nararapat kami ng higit pa, na oras na para magkaroon ako ng magandang buhay, na sapat na ang nabuhay mo. At naniwala ako sa kanya dahil gusto kong maniwala na hindi ako isang halimaw. Iyan ba ang nagpapawalang sala sa ginawa mo sa akin? Tanong ko sa malamig na boses. Iyan ba ang nagpapawalang sala sa pagsisikap na iwanan ako sa kalye? Hindi, aming sabi, yumuko. Walang nagpapawalang sala sa ginawa ko. Walang nagpapawalang sala sa pagtataksil sa babaeng nagbigay sa akin ng buhay. Ang babaeng nagtrabaho araw at gabi para magkaroon ako ng kinabukasan. Ang babaeng naging biyuda at nagpatuloy pa rin para sa akin. Walang pagbibigay katwiran doon. Umikot ang katahimikan sa pagitan namin. Isang mabigat na katahimikan na puno ng sakit at pagsisisi. Ang tatay mo ay labis na madidismaya sa iyo, sabi ko sa wakas. Ang mga salita ay lumabas ng mas malupit kaysa sa aking nilalayon, ngunit totoo ang mga ito. Bumagsak si Michael. Literal siyang lumuhod sa sidewalk, umiiyak. Alam ko, nanay. Alam ko. At ang pinakamasama ay nadidismaya rin sa akin si Liam. Ang sarili kong anak ay tinitingnan ako bilang kontrabida. At tama siya. Pinanood ko siyang umiyak. Ang 38 taong gulang na lalaking ito na umiiyak na parang bata sa sidewalk. Isang bahagi ko ang gustong aliwin siya tulad ng ginawa ko noong bata pa siya. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahagi na duguan pa rin mula sa pagtataksil, ay nanatiling matatag. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit, sabi ko. Hindi na sinubukan mong kunin ang bahay. Ang materyal na bagay ay dumarating at umaalis.
Ang pinakamasakit ay natiningnan mo ako sa mata sa korte na iyon at nagkunwari ka na ginagawa mo iyon para sa aking kapakanan. Na ginamit mo ang iyong diumano'y pagmamahal sa magulang bilang dahilan upang nakawan ako. Iyan ang hindi ko mapatawad. Tumingala si Michael. Basang-basa ang kanyang mukha sa luha. Mapapatawad mo ba ako kailanman? Hindi ko hiningi na ngayon o bukas o sa susunod na taon, pero balang araw. Sa tingin mo kaya mo? Hindi ko alam ang sasabihin. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na kaya kong ipangako sa sandaling iyon. Masyadong malalim ang sugat, masyadong sariwa. Hindi ko alam, Michael, aming sabi. Ngayon, alam ko lang na kailangan ko ng oras. Maraming oras. Tumango siya, tinatanggap ang aking sagot. At si Liam, maaari ko ba siyang makita? Si Liam ay nasa aking pansamantalang custody hanggang sa magkaroon ng ganap na pagsusuri. Kung gusto mo siyang makita, kailangan mong kausapin ang social worker at sundin ang tamang legal na paraan. Gagawin ko. Gagawin ko ang anuman ang kailangan. Siya ang aking anak. Mahal ko siya. Kung gayon, ipakita mo sa kanya sa pamamagitan ng mga aksyon, hindi sa mga salita, matatag kong sabi. Ang mga salita ay wala ng kahulugan na nanggagaling sa iyo. Dahan-dahang tumayo si Michael. Nanay, isang huling bagay tungkol sa alok na ipinadala ko sa real estate agent. Ayoko na ring marinig iyan, pinutol ko. Please, hayaan mo lang akong magpaliwanag. Niyakap ko ang aking mga braso, naghihintay. Hindi ako ang gumawa ng alok na iyan. Si Victoria iyon. Mayroon pa rin siyang access sa ilan sa aking mga account. Kinausap niya ang ahente nang hindi ko nalalaman. Nang malaman ko, huli na. Nandito na siya. Sumusumpa ako sa alaala ni tatay. Wala akong kinalaman doon. Tiningnan ko siya, sinusubukang makita kung nagsisinungaling siya, ngunit sa kanyang mga mata, puro katotohanan at pagod lang ang nakita ko. Isang malalim na pagod. Umalis ka, Michael, sabi ko sa wakas. Bago ko tawagan ang pulis dahil sa paglabag sa order. Tumango siya. Salamat sa pakikinig sa akin. Alam kong hindi ko iyan nararapat. Naglakad siya pabalik sa kanyang kotse. Bago sumakay, lumingon siya sa huling pagkakataon. Mahal kita, nanay. Laging kitang mahal at gugugulin ko ang nalalabi kong buhay sa pagsisikap na patunayan iyan. Umalis siya. Nanatili ako doon na pinapanood ang kanyang kotse na nawala sa kalsada. Sa wakas ay bumuhos ang luha dahil sa kabila ng lahat, sa kabila ng sakit at pagtataksil, siya pa rin ang aking anak at isang bahagi ko, isang maliit ngunit matatag na bahagi, ay mahal pa rin siya. Lumabas si Liam ng bahay. Lola, ayos ka lang ba? Nakita ko si tatay sa bintana. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ayos lang ako, aking mahal. Magiging ayos ang lahat. Pero kailangan mo na bang bitawan ang isang taong mahal mo dahil sinaktan ka niya ng labis? Kailangan mo na bang pumili sa pagitan ng iyong pagmamahal at iyong dignidad? Sabihin sa akin sa mga komento kung nakaranas ka ng katulad na bagay. Nagpatuloy ang mga araw. Nagpatuloy ang pagsusuri ng pamilya. Dumating pa ang social worker, isang babae na nagngangalang Carmen, iba sa aking kaibigan na si Margaret, ng ilang beses pa. Si Carmen, ang social worker, ay isang masusing babae. Sinuri niya ang bawat sulok ng aking bahay, pinanood kung paano ako nakikipag-ugnayan kay Liam, nagtanong tungkol sa mga routine, pagkain, gawaing bahay. Patuloy siyang nagtala sa kanyang briefcase. Si Fagundes, sabi niya sa akin isang hapon ng Martes pagkatapos ng kanyang ikalimang pagbisita. Sinusuri ko ang sitwasyon sa loob ng 3 linggo. Napansin ko ang kapaligiran na ibinibigay mo sa iyong apo. Nakipag-usap ako sa kanyang mga guro, sa kanyang mga kaibigan, sa mga kapitbahay, at may kailangan akong sabihin sa iyo. Bumilis ang tibok ng aking puso. Kukunin ba nila si Liam sa akin? Umuunlad ang batang ito sa ilalim ng iyong pangangalaga, patuloy niya nang may mahinang ngiti. Bumuti ang kanyang mga marka. Sabi ng kanyang guro, mas masigla siya sa klase. Kumakain siya ng mas maayos, mas mahimbing ang tulog, at higit sa lahat, matatag siya sa emosyon.
Bumuntong hininga ako ng may ginhawa. Samantala, patuloy ni Carmen. Kinausap ko ang kanyang ama. Naranasan ni With Michael ang isang komplikadong diborsyo. Kasalukuyan siyang nakatira sa isang maliit na one-bedroom apartment. Nagtatrabaho siya ng mahabang oras. Wala siyang matatag na istruktura na mayaalok sa isang na taong gulang na bata. Anong ibig sabihin niyan, tanong ko. Ibig sabihin, irerekomenda ko sa hukom na palawigin ng walang katiyakan ang pansamantalang kustodya ni Liam. Ikaw ang magiging legal na tagapangalaga niya hanggang sa mapatunayan ng ama na mayroon siyang angkop at matatag na kapaligiran. Siyempre, magkakaroon si Michael ng mga karapatan sa supervised visitation. Nagsimulang bumuhos ang luha sa aking mga pisngi. Talaga? Tumango si Carmen. Kailangan ng iyong apo ng katatagan. At binibigyan mo siya nito. Bukod pa rito, napakamatapang niya upang ipagtanggol ang kanyang lola sa korte. Lubos kang mahal ng batang iyan. Malupit kong paghihiwalayin kayo ngayon. Nang makauwi si Liam mula sa paaralan ng hapong iyon, ibinigay ko sa kanya ang balita. Sumigaw siya sa tuwa at niyakap ako ng mahigpit na halos matumba ako. Talaga ba akong mananatili sa iyo, Lola? Hanggat kailangan mo, aking mahal. Nang gabing iyon, magkasama kaming nagluto ng kanyang paboritong pagkain. Gumawa ako ng lasag na, ang parehong recipe na mahal ng aking asawa. Habang ito ay niluluto, tinanong ako ni Liam ng isang bagay na nakagulat sa akin. Lola, sa tingin mo ba magbabago pa si tatay? Umupo ako sa tabi niya sa mesa sa kusina. Hindi ko alam, Liam. Maaaring magbago ang mga tao, ngunit kailangan nilang gustuhin. Nagkamali ang tatay mo ng napakalaki. Magtatagal bago niya maayos ang mga bagay-bagay. Namiss mo ba siya? Tanong niya nang may mausisang mga mata. Namiss ko ang anak na dati niya. Inamin ko ang lalaking tatay mo bago pumasok si Victoria sa kanyang buhay. Mabait ang lalaking iyon. Tapat siya. Ngunit ang lalaking iyon ay nawala sa isang lugar sa paglipas ng panahon. At paano kung maging ganoon siya muli? Kung gayon marahil balang araw ay maaari tayong maging isang pamilya muli, ngunit isang iba't ibang pamilya dahil hindi na kailanman babalik sa dati ang mga bagay. Pinroseso ni Liam ang aking mga salita ng tahimik. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang matalinong bagay para sa isang na taong gulang. Sabi ng guro ko, kapag nasira mo ang isang mahalagang bagay, maaari mo itong ipagdik, pero laging makikita mo ang mga bitak. Sabi niya, hindi iyan nagpapaliit sa halaga nito, iba lang. Tama siya. Nasira ang aming pamilya. At kahit na kaya naming ipagdik muli balang araw, laging naroon ang mga bitak. Ang mga linggo ay naging buwan. Lumipas ang Oktubre. Dumating ang Nobyembre na may katangian itong lamig. Nasanay na kami ni Liam sa isang komportableng routine. Pumunta siya sa paaralan. Nagtatrabaho ako sa aking pananahi. Sa hapon, nag-aaral kami ng magkasama. Sa katapusan ng linggo, nagluluto kami, nanonood ng mga pelikula, nagtatrabaho sa hardin. Nagkaroon si Michael ng supervised visits bawat 2 Sabado. Naroon ang isang tagapamagitan sa loob ng 2 oras habang magkasama ang ama at anak sa isang neutral na parke. Sa simula, tensyonado ang mga pagbisita. Hindi alam ni Liam kung paano kumilos sa harap ng kanyang ama. Ngunit dahan-dahan, napakadahan-dahan, nagsimula silang magkonekta muli. Hindi kailanman sinubukan ni Michael na direktang makipag-ugnayan sa akin. Nirerespeto niya ang aking espasyo. Ngunit sa pamamagitan ng tagapamagitan, laging siyang nagpapadala ng mga mensahe na nagsisisi siya, na nagpapagamot siya, na sinusubukan niyang maging mas mahusay na tao, na balang araw ay umaasa siyang makamit ang aking pagpapatawad. Hindi ako sumasagot sa mga mensaheng iyon. Hindi pa ako handa. Noong Disyembre, may hindi inaasahang nangyari. Nakadekorasyon ako ng Christmas tree, kasama si Liam nang mag-ring ang doorbell. Binuksan ko ang pinto at nakita ang isang babae na hindi ko kilala. Bata siya, marahil ay 35 taong gulang, maayos ang pananamit, ngunit may kinakabahang ekspresyon. Enrique Fagundes, tanong niya ng mahina.
Paano ko po kayo matutulungan? Ako po si Laura, sabi niya. Ako po ang kapatid ni Victoria. Agad akong natsensyon. Tiningnan ko siya ng nalito. Hindi ko maintindihan. Maaari po ba akong pumasok? Ilang minuto lang po. Kailangan ko po kayong kausapin tungkol sa aking kapatid. Nag-atubili ako, ngunit may isang bagay sa kanyang ekspresyon ang nagpatitiwala sa akin. Pinapasok ko siya. Nasa kwarto si Liam, ginagawa ang kanyang takdang aralin, kaya umupo kami sa sala. Hindi ko alam kung sinabi sa iyo ni Michael, nagsimula ang babae, ngunit matagal na kaming hindi nag-uusap ng kapatid ko. Laging siya'y ambisyosa, obsessed sa pera at status. Kaya nang malaman ko ang ginawa niya sa iyo at kay Michael, hindi ako nagulat. Ngunit naramdaman kong obligadong pumunta. Bakit? Tanong ko. Dahil hindi ito ang unang beses na ginawa ng kapatid ko ang ganito. Nagulat ako. Anong ibig mong sabihin? Kinuha ni Laura ang isang folder mula sa kanyang bag. Ang aking kapatid ay kasal dati 8 taon na ang nakakaraan sa isang lalaking nagngangalang David. Mayroon siyang ama na biyudo na nakatira sa isang bahay na nagkakahalaga ng halos 3 milyon piso. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Kinumbinsi ng kapatid ko si David na idemanda ang kanyang ama upang makuha ang ari-arian. Ginawa niya ang parehong taktika, nagkunwaring nag-aalala, sinabi na masyado ng matanda ang ama para manirahan mag-isa, gumawa ng ebidensya ng kapabayaan, binayaran ang mga saksi. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. At anong nangyari? Nagpakamatay ang ama ni David, sabi niya sa sirang boses. Hindi niya nakayanan ang pagtataksil mula sa sarili niyang anak. Nag-iwan siya ng note na nagsasabing mas gugustuhin niyang mamatay kaysa mabuhay na alam niyang tinredor siya ng sarili niyang anak. Nagsimulang bumuhos ang luha sa aking mga pisngi. Maaari sana ako iyon kung wala ako si Patrick, Margaret, Liam. Kung labis ang presyon. Nalaman ni David kalaunan ang ginawa ng kapatid ko, patuloy niya. Agad niyang diniborsyo ito, ngunit nagawa na ang pinsala. Patay na ang kanyang ama. Nahulog si David sa malalim na depresyon. Nawalan siya ng trabaho. Ang huling narinig ko, nakatira siya sa kalye. Wala akong masabi. Ang laki ng kasamaan ng babaeng iyon ay hindi maintindihan. Sinira niya ang isang buong pamilya. Naging sanhi siya ng kamatayan ng isang inosenteng lalaki. At sinubukan niyang gawin din sa akin ang pareho. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Nagawa kong tanungin, nanginginig ang aking boses. Tiningnan ako ni Laura na puno ng guilt. Dahil dapat ay ginawa ko ito ng mas maaga. Nang malaman kong muling nagpakasal ang kapatid ko, dapat ay binalaan ko si Michael. Ngunit matagal na kaming hindi nag-uusap. Hindi ko alam kung paano makikipag-ugnayan sa kanya. At totoo, natakot ako na hindi siya maniniwala sa akin. Binuksan niya ang folder at ipinakita sa akin ang mga dokumento, mga artikulo sa pahayagan tungkol sa pagpapakamatay ng ama ni David, mga papeles ng diborsyo. Mayroon pang ang kopya ng suicide note na iniwan ng lalaki. Nakakapanindig balahibo ang mga salita. Hindi ko na kayang mabuhay na alam kong ibinenta ako ng aking anak para sa pera. Mas gusto kong mamatay ng may dignidad kaysa mabuhay sa kahihiyan na ito. Ipinikit ko ang aking mga mata. Maaari sana iyon ang aking mga salita. Maaari sana iyon ang aking katapusan. Ang kapatid ko ay isang predator, sabi ng babae sa matatag na boses. Naghahanap siya ng mga lalaking may mga magulang na may mahahalagang ari-arian. Pinapakasalan niya sila. Minamanipula niya sila. Ginagawa silang malupit na bersyon ng kanilang sarili. At kapag nakuha na niya ang gusto niya, nawawala siya kasama ang pera. Bakit hindi siya nakulong? Tanong ko, galit. Dahil napakatalino niya. Hindi siya kailanman nag-iiwan ng direktang ebidensya ng kanyang paglaho. Laging niya manipulahin ang iba upang gawin ang maruming trabaho, tulad ng ginawa niya kay Michael. Technically, siya ang naghain ng kaso, ang nagbayad sa saksi, ang gumawa ng ebidensya. Tama siya. Si Victoria ang nag-orkestra ng lahat, ngunit si Michael ang nagpatupad ng plano. Dumating ako ngayon, patuloy ng babae.
dahil nabasa ko ang tungkol sa iyong kaso sa lokal na pahayagan. Nakita ko ang pangalan ng kapatid ko. At alam kong kailangan kong gawin ang isang bagay. Hindi ko maaaring hayaan siyang sirain ang isa pang pamilya. Sinira na niya ang isa. Hindi niya maaaring sirain ang isa pa. Pinasalamatan ko siya sa pagdating, sa pagkakaroon ng lakas ng loob na ilantad ang kanyang sariling kapatid. Bago siya umalis, iniwan niya sa akin ang folder na mailahat ng dokumento. Kung kailangan mo ito para sa anumang legal, gamitin mo ito. Magpapatotoo ako kung kinakailangan. Panahon na para bayaran ng kapatid ko ang kanyang ginawa. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Naisip ko si David, ang unang asawa ni Victoria. Naisip ko ang kanyang ama, na mas pinili pang mamatay kaysa mabuhay sa pagtataksil. Naisip ko si Michael, na halos maging parehong uri ng halimaw. Ngunit naisip ko rin si Liam, kung paano isang 9 na taong gulang na bata ang nagligtas sa aming pamilya sa kanyang katapangan. Kung hindi niya ni-record ang mga video na iyon, kung wala siyang lakas ng loob na ipakita ang mga ito sa korte, marahil ay patay na ako ngayon o nakatira sa kalye o sa isang nursing home, sirang-sira at inabandona. Kinabukasan, tinawagan ko si Patrick. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Nakinig siya ng tahimik at pagkatapos ay sinabi ang isang bagay na nakagulat sa akin. Eleanor, sa tingin ko ay dapat mong kausapin si Michael. Sa tingin ko kailangan niyang malaman ito. Bakit? Tanong ko. Ginawa niya ang kanyang sariling desisyon. Ngunit ginawa niya ito sa ilalim ng matinding manipulasyon mula sa isang sociopath. Ang pag-alam sa buong kwento ay hindi nagpapawalang sala sa kanyang ginawa, ngunit maaari itong makatulong sa kanya na maintindihan kung paano siya napunta sa puntong iyon. At marahil lang. Makakatulong ito sa kanya na patawarin ang kanyang sarili. Hindi ako sigurado. Isang bahagi ko ang nag-isip na nararapat kay Michael na mabuhay sa guilt, ngunit ang isa pang bahagi, ang bahagi na kanyang ina pa rin, alam na tama si Patrick. Pagkalipas ng 2 araw, gamit ang social worker bilang tagapamagitan, hiniling ko kay Michael na pumunta sa aking bahay. Nag-expire na ang restraining order ilang linggo na ang nakakaraan, ngunit hindi niya kailanman sinubukan na lumapit ng walang pahintulot. Ito ang magiging unang pagkakataon na pumasok siya sa aking ari-arian sa loob ng ilang buwan. Dumating siya sa oras na may ekspresyon ng kaba at pag-asa na pinagsama. Nasa paaralan si Liam kaya kaming 2 lang. Inanyayahan ko siya. Tumayo siya sa sala, hindi komportable, na parang siya ay isang estranghero sa bahay kung saan siya lumaki. Umupo ka, sabi ko, ikinaway ang aking kamay sa sofa. Umupo siya sa gilid, ang kanyang mga kamay ay nasa pagitan ng kanyang mga tuhod. Nanay, salamat sa pagsang-ayon na makita ako. Hindi ko akalain na gagawin mo. May kailangan kang malaman, sabi ko, dumiretso sa punto. Sinabi ko sa kanya ang lahat tungkol sa pagbisita ni Laura, tungkol kay David at sa kanyang ama, tungkol sa pagpapakamatay, tungkol sa pattern ng pag-ugali ng babaeng iyon. Sa bawat salita, mas lalo pang namutla ang mukha ni Michael. Nang matapos ako, bumuhos ang luha sa kanyang mga pisngi. Diyos ko, bulong niya. Halos pinatay kita. Nanay, halos ginawa ko rin sa iyo ang ginawa nila sa lalaking iyon. Pero hindi mo ginawa, matatag kong sabi. At ang pagkakaiba ay mayroon ako si Liam. Mayroon ako si Patrick. Mayroon ako si Margaret. Mayroon ako ang mga taong nagtanggol sa akin. Tinakpan ni Michael ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Napakabobo ko, napakabulag. Sinabi niya sa akin eksakto kung ano ang gusto kong marinig, na nararapat kami ng higit pa, na oras na para magkaroon ako ng magandang buhay, na sapat na ang nabuhay mo. At naniwala ako sa kanya dahil gusto kong maniwala na hindi ako isang halimaw. You were manipulated, inamin ko. But that does not absolve you of responsibility. You chose to believe her. You chose to betray me. No one forced you to sign those papers. Tumango siya. I know. And I am going to live with that guilt for the rest of Ezra life. I have been in therapy 3 times a week. Inside therapist says I have to learn to forgive myself.
But do not know how to do that when even you have not forgiven me. Tahimik kaming nanatili sandali. Tiningnan ko ang aking anak, ang lalaking ito na dating aking sanggol. Ang batang ito na aking inalagaan, inaliw sa mga bangungot, pinagaling ang mga gasgas sa tuhod, at sinamahan sa kanyang unang araw sa paaralan. Saan napunta ang batang iyon? Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin ng lubusan, aming sabi. Hindi pa. Masyadong malalim ang sugat. Tinraidor mo ako sa pinakamasakit na paraan. Ginamit mo ang aking pagmamahal bilang ina laban sa akin. Nagsimulang umiyak si Michael. Pasensya na, nanay. Gagawin ko ang anuman upang bumalik sa nakaraan, upang hindi ko kailanman nakilala si Victoria, upang ipinagtanggol kita sa halip na atakihin ka. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Nakita ko ang hardin na tinanim namin ng aking asawa nang magkasama maraming taon na ang nakakaraan. Ang mga rosas na inalagaan niya ng buong pagmamahal. Ang swing na itinayo niya para kay Michael noong bata pa siya. Ngayon ay naglalaro si Liam sa parehong swing. Pinapangako ako ng tatay mo ng isang bagay bago siya mamatay, sabi ko nang hindi lumilingon. Pinapangako niya sa akin na poprotektahan ko ang bahay na ito, na hindi ko ito kailanman ibebenta, na pananatilihin ko ito bilang tahanan ng aming pamilya. Narinig ko ang mahirap na paghinga ni Michael, at tinupad ko ang pangako na iyon, patuloy ko. Sa kabila ng lahat, sa kabila mo, ang bahay na ito ay tahanan pa rin ng aming pamilya. At laging magiging. Pagkatapos ay lumingon ako upang tingnan siya. Ngunit ang pamilyang inakala ng tatay mo ay wala na. Namatay ang pamilyang iyon nang ibigay mo sa akin ang mga papeles ng pagpapaalis. Ang mayroon tayo ngayon ay iba, isang bagay na nasira, at hindi ko alam kung maaayos pa. Tumayo si Michael. Hayaan mo akong subukan, nanay. Please. Alam kong aabuti ng maraming taon, marahil ay mga dekada, ngunit hayaan mo akong subukan na makuha muli ang iyong tiwala. Hayaan mo akong ipakita sa iyo na kaya kong maging anak na nararapat ka. Tiningnan ko siya sa mata. May katapatan doon, tunay na pagsisisi, ngunit alam ko rin na madali ang mga salita. Ang mga aksyon ang mahalaga. Kung gusto mo talaga ang aking pagpapatawad, sabi ko ng dahan-dahan. Kung gayon ay ipakita mo sa akin, hindi sa mga salita, kundi sa mga aksyon. Maging isang mabuting ama kay Liam, maging tapat. Magtrabaho ka sa iyong sarili. Maging ang lalaking gusto ng tatay mo na maging ikaw. Gagawin ko, pangako niya. Sumusumpa ako sa alaala ni tatay. At may isa pa, dagdag ko. Gusto kong hanapin mo si David. Tiningnan ako ni Michael nang nalito. Ang unang asawa ni Victoria. Hanapin mo siya. Tulungan mo siya. Swerte ka na nakaligtas ako at niligtas ka ni Liam. Wala siyang ganoong swerte. Namatay ang kanyang ama. Nasira ang kanyang buhay. At lahat dahil sa parehong babae na halos sumira sa atin. Gusto mo akong tulungan siya? Tanong ni Michael nang hindi makapaniwala. Gusto kong maintindihan mo ang buong kahihinatnan ng halos ginawa mo. Gusto kong makita mo kay David kung ano ang maaari mong naging. At gusto kong gamitin mo ang iyong pangalawang pagkakataon upang bigyan siya ng isa rin. Tumango si Michael ng dahan-dahan. Gagawin ko. Tinupad ni Michael ang kanyang salita. Sa sumunod na mga linggo, inimbestigahan niya kung nasaan si David. Natagpuan niya ito na nakatira sa isang homeless shelter sa susunod na bayan. Ang lalaki na dating isang matagumpay na executive ay natutulog na ngayon sa isang shared cot, kumakain sa mga soup kitchen, at ginugugol ang kanyang mga araw sa paghahanap ng mga odd jobs na walang sinumang magbibigay sa kanya. Pumunta si Michael upang makita siya. Sinabi niya sa akin kalaunan na ayaw siyang kausapin ni David sa simula. Akala niya ay isa pang panlilin lang ni Victoria. Ngunit nang ipakita ni Michael sa kanya ang mga dokumento ng korte mula sa aking kaso, nang sinabi niya sa kanya ang sarili niyang kwento, umiyak si David, hindi sa kalungkutan, kundi sa ginhawa. Ginhawa na malaman na hindi siya nag-iisa. Na may iba pa na nakaligtas sa parehong bangungot. Gumawa ang aking anak ng isang bagay na hindi ko kailanman inaasahan.
Inalok niya si David ng trabaho sa kanyang accounting firm. Ito ay isang maliit na posisyon, isang assistant, ngunit ito ay isang simula. Tinulungan din niya siyang makahanap ng isang simpleng apartment. Binayaran niya ang deposit at ang renta sa unang buwan mula sa kanyang sariling bulsa. Hindi sapat, sabi sa akin ni Michael nang dumating siya upang sabihin sa akin. Hindi kailanman magiging sapat upang bayaran ang nawala sa kanya. Tiningnan ko siya ng may bagong paningin. Ang kilos na ito ng kabaitan sa isang ganap na estranghero ay nagpakita sa akin ng isang bagay na hindi masabi ng mga salita. Ipinakita nito sa akin na marahil lang, ang aking anak ay talagang nagbabago. Lumipas ang mga buwan. Ang Disyembre ay naging Enero, pagkatapos ay Pebrero. Nakatira pa rin si Liam sa akin. Naging mas madalas at mas kaunting supervised ang mga pagbisita ni Michael. Nagsimulang buuin muli ng ama at anak ang kanilang relasyon ng paisa-isa, pag-uusap sa pag-uusap. Isang hapon sa Marso, dumating si Michael na may malaking kahon. Nanay, nakita ko ito sa storage unit ng aking apartment. Naisip ko na baka gusto mo itong ibalik. Binuksan ko ang kahon at huminto ang tibok ng aking puso. Sa loob ay ang mga litrato ng pamilya na nasa kanyang bahay. Mga litrato mula sa kanyang pagkabata, ang kanyang graduation, ang kanyang ama. Mga litrato na pinatanggal ni Victoria dahil pinagmukha nitong luma ang lugar. Hindi ko dapat pinatanggal ang mga ito, sabi ni Michael ng mahina. Hindi ko dapat hinayaan siyang kalimutan ko kung saan ako nanggaling. Kinuha ko ang isang partikular na litrato. Ito ay ng aking asawa na may hawak na si Michael noong 5 taong gulang pa siya. Pareho silang nakangiti sa kamera ng may dalisay na inosenteng kaligayahan. Mas simpleng panahon, mas masayang panahon. Ipapanalangin ka ng tatay mo na ginagawa mo ang tama, sabi ko, ibinigay sa kanya ang litrato. Tiningnan ito ni Michael na mailuha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung magiging proud siya, pero sana ay mapatawad niya ako. Tulad ng, sana ay mapatawad mo ako balang araw. At doon, sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ko. Hindi ito ganap na pagpapatawad. Hindi pa. Ngunit ito ang simula ng isang bagay. Ito ang unang bitak sa dingding na itinayo ko sa paligid ng aking puso. Sinisikap kong patawarin ka, aming sabi. Bawat araw, sinusubukan ko ng kaunti pa. Ang mga simpleng salitang iyon ay nagpabagsak sa aking anak. Niyakap niya ako sa unang pagkakataon sa halos 1 taon. At pinayagan ko siya. Niyakap ko rin siya. Ang anak kong ito, na labis na nawala at ngayon ay nakakahanap ng kanyang daan pabalik. Pagkalipas ng 2 taon, nakaupo ako sa aking bakuran, pinapanood si Liam na naglalaro sa swing na itinayo ng kanyang lolo. Siya ay 11 taong gulang na ngayon. Matangkad siya, matalino at mapagmalasakit. Nakatira pa rin siya sa akin sa halos lahat ng oras, bagaman ginugugol niya ang mga katapusan ng linggo kasama si Michael. Hindi na muling nagpakasal ang aking anak. Sabi niya, kailangan niya ng oras upang magtrabaho sa kanyang sarili bago pa man mag-isip ng isa pang relasyon. Nasa therapy pa rin siya. Binibisita pa rin niya ako bawat linggo. At dahan-dahan, napakadahan-dahan, muli naming binuo ang isang bagay na kahawig ng relasyon ng ina at anak. Hindi na ito kagaya ng dati. Hindi na kailanman magiging. Naroon pa rin ang mga bitak, nakikita at permanente. Ngunit tulad ng sinabi ng guro ni Liam 2 taon na ang nakakaraan, hindi iyan nagpapababa sa halaga nito, iba lang. Dumating din si David para bisitahin ako paminsan-minsan. Naging hindi inaasahang kaibigan siya. Isang taong nakakaintindi sa sakit ng pagtataksil ng pamilya. Isang taong nakakaintindi kung gaano kahirap magpatawad. Nagtatrabaho na siya ngayon ng full-time sa firm ni Michael. Bumili siya ng isang gamit na kotse. Umuupa siya ng isang maliit ngunit disenteng apartment. Binubuo niya muli ang kanyang buhay ng paunti-unti. Niligtas ako ng iyong anak, sabi niya sa akin minsan. Hindi ko alam kung nasaan ako kung wala ang tulong niya. Tinulungan mo rin siya, sagot ko. Binigyan mo siya ng layunin, isang paraan upang tubusin ang kanyang sarili. Tungkol naman kay Victoria, wala na kaming narinig mula sa kanya.
Nawala siya tulad ng kanyang pagdating, marahil ay naghahanap ng kanyang susunod na biktima. Sinubukan ng kanyang kapatid na si Laura na maghain ng kaso batay sa kaso ni David, ngunit wala ng sapat na ebidensya. Masyadong matalino si Victoria upang mag-iwan ng direktang bakas. Minsan nagtataka ako kung gaano pa karaming pamilya ang sinira niya. Ilang anak ang minanipula niya upang traidorin ang kanilang mga magulang. Ilang tahanan ang ginawa niyang lugar ng labanan. Ngunit pagkatapos ay naalala ko na nakaligtas ako. Nakaligtas ang aking pamilya. At sapat na iyan. Ang bahay na ito, ang bahay na itinayo namin ng aking asawa ng mailabis na sakripisyo, ay akin pa rin. Ang mga dingding ay nagtatago pa rin ng aming mga alaala. Ang hardin ay namumulaklak pa rin bawat tagsibol. Ang swing ay dahan-dahang humihinto sa hangin. At narito pa rin ako, pinoprotektahan ang akin, tinutupad ang pangako na ginawa ko sa aking asawa. Si Margaret, ang aking tapat na kaibigan, ay dumarating para magkape bawat linggo. Si Patrick, ang abogadong nagtanggol sa akin ng libre, ay naging bahagi ng pamilya. Tinatawag siya ni Liam na Uncle Patrick. Si Susan, ang kapitbahay na nagsinungaling sa korte, ay lumipat di nagtagal. Hindi niya makayanan ang kahihiyan. Iba na ang nakatira sa bahay na iyon ngayon. Mabubuting tao na bumabati sa akin sa ibabaw ng bakod. Maraming bagay ang natutunan ko sa loob ng 2 taong ito. Natutunan ko na ang pagmamahal ng pamilya ay hindi masisira. Na ang dugo ay hindi laging mas makapal kaysa sa ambisyon. Na ang mga taong mahal mo ay maaaring traidorin ka sa mga paraan na hindi mo kailanman inakala. Ngunit natutunan ko rin na posible ang pagpapatawad kahit na tumagal ng maraming taon. Na ang mga sirang pamilya ay maaaring gumaling kahit na hindi na sila bumalik sa dati. At minsan, ang pagprotekta sa iyo ay hindi pagiging makasarili, ito ay kaligtasan. Lubos ko na bang napatawad si Michael? Hindi ko alam. May mga araw na pakiramdam ko ay. Sa ibang araw, kapag mag-isa ako sa gabi, muling sumasakit ang sugat na parang bago, ngunit sinusubukan ko. At sa tingin ko, mahalaga iyon. Ang alam ko ay ito. Hindi ako aalis sa bahay na ito. Hindi para sa pera, hindi para sa kaginhawaan, hindi para sa anuman. Ang bahay na ito ay higit pa sa mga dingding at bubong. Ito ang pamana ng aking asawa. Ito ang patunay ng aming sakripisyo. Ito ang paalala na nakaligtas ako sa pinakamasamang pagtataksil na posible at lumabas sa kabilang panig na mas matatag. Minsan tinatanong ako ng mga tao kung sulit ang laban, kung hindi ba mas madali na kunin na lang ang pera at lumipat. At laging pareho ang aking sagot. Ang ilang labanan ay hindi nilalabanan dahil madali. Nilalabanan ang mga ito dahil kinakailangan. Dahil ang pagtatanggol sa iyong dignidad ay laging sulit. Dahil ang pagtuturo sa iyong apo na ipagtanggol ang katotohanan anuman ang halaga ay isa sa mga pinakamahalagang aral na maibibigay mo. Natutunan iyan ni Liam sa edad na 9. Natutunan niya na minsan kailangan mong maging matapang kahit natakot ka. Na ang pagtatanggol sa tama ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkawala ng relasyon. Na ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa bulag na katapatan. At sana ay dalhin niya ang mga aral na iyon sa buong buhay niya. Tungkol naman sa akin, natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Na maaari mong patawarin ang isang tao nang hindi nalilimutan ang kanilang ginawa. Na maaari mong mahalin ang isang tao at panatilihin pa rin ang malusog na hangganan. Na minsan ay muling tinutukoy ang pamilya. At ayos lang iyon. Ako ay 67 taong gulang na ngayon. Mas maputi na ang aking buhok. Mas marami na ang mga kulubot sa aking mga kamay. Ngunit narito pa rin ako sa aking bahay, sa aking hardin, namumuhay sa buhay na pinangarap namin ng aking asawa. At bawat umaga kapag gumising ako sa kwarto kung saan siya namatay, sinasabi ko sa kanya ang parehong bagay. Tinupad ko ang aking pangako, aking mahal. Pinrotektahan ko ang aming tahanan. Pinrotektahan ko ang aming pamilya. At naniniwala ako na nasaan man siya, proud siya. Minsan ang pagprotekta sa nakaraan ang tanging paraan upang iligtas ang kinabukasan. Minsan ang pagtatanggol sa iyo ang tanging paraan upang mahalin ang iyong sarili.
At minsan ang mga susi ng isang lumang bahay ay kumakatawan sa higit pa sa ari-arian. Kinakatawan nila ang dignidad, sakripisyo, at ang pagtanggi na mabura sa iyong sariling kwento. Ito ang aking bahay. Ito ang aking tahanan. At dito ako mananatili hanggang sa aking huling hininga. Kailangan mo na bang bitawan ang isang taong mahal mo upang iligtas ang iyong sarili? Kailangan mo na bang pumili sa pagitan ng pagmamahal at iyong dignidad? Kailangan mo na bang ipagtanggol ang isang bagay na iyo laban sa mga taong dapat na nagpoprotekta sa iyo? Sabihin sa akin ang iyong kwento sa mga komento dahil lahat tayo ay nararapat na pakinggan. Lahat tayo ay nararapat na malaman na hindi tayo nag-iisa. At lahat tayo ay nararapat sa isang pagtatapos kung saan ang hustisya, gaano man hindi perpekto, ay sa wakas ay dumarating.